Naninindigan ng ICC na dapat manatili sa kulungan si FPRRD. Muli nitong tinabla ang argumento na dapat siyang palayain dahil sa health reasons. Pero paglilinaw po, sa ating mga manonood, hindi pa ito nangangahulugan ng hatol ng ICC sa confirmation of charges hearing ng dating Pangulo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Europe correspondent Kevin Manalo. Dalawang beses nang natalo sa kanyang interim release request si Duterte noong nakaraang Setyembre at Nobyembre. At nitong Enero, nang magdesisyon ng korte na mananatili siya sa kanyang detention. Umapela dito ang depensa. Old, tired and frail na si Duterte ayon sa kanyang waiver. Sa medical assessment, hindi raw fit to stand trial si Duterte at ang kanilang report ay patunay umano sa risk assessment na hindi kayang tumakas, manakot ng mga testigo o magsagawa ng anumang krimen ang 80 taong gulang nilang kliyente. Pero dahil hindi raw pinansin ng korte ang report mula sa kanilang kampo, ang tinatawag nilang new fact tungkol sa umano'y hindi magandang kalusugan ng dating Pangulo, nag-commit anila ng errors of law and of fact at abuse of discretion ang ICC. Sa 29 na pahinang isinapubliko ng ICC, nanaig ang desisyon ng Appeals Chamber. Patuloy ang detention ni Duterte. Isa-isang pinaliwanag ng ICC ang mga dahilan. Una, walang bagong medical information sa report ng depensa at mas updated at neutral ang panel's reports kung saan idiniklara ng mga independent medical experts na maayos ang kalusugan ni Duterte. Matagal nang malinaw ang patakaran ng korte, hindi tatanggapin ang medical reports mula sa magkabilang kampo, depensa man o prosekusyon, para mapanatili ang impartiality. Pangalawa, legal ang risk assessment, hindi medical. Hindi raw dapat ito pinaghahalo gaya ng ginawa ng depensa. At panghuli, walang procedural unfairness sa ginawa ng pre-trial chamber. Patas at may konsiderasyon din ng korte sa kalagayan ng suspect. Dahil dito, sabi ng Appeals Chamber, rejected ang kabuuan ng apela ng depensa. Sa madaling salita, tuloy ang detention ni Duterte sa The Hague. Tila inaasahan naman ng depensa ang desisyon ng ICC. Sa pahayag ni Nicholas Kaufman, ang lead defense counsel ni Duterte, nasabi na raw ng dating Pangulo ang kanyang pananaw patungkol sa kanyang detention. Dagdag pa ni Kaufman, naniniwala siyang ang desisyon ng ICC ay tila isang polisiya, kung saan hindi nila isinasaalang-alang ang anumang kondisyon ng isang suspect sa kasong crimes against humanity. Wala namang komento ang prosekusyon sa desisyon ng korte. Para sa Agenda Weekend, Kevin Manalo, Billionaire News Channel, The Hague, Netherlands.